Ayan. Okay. Naka-live na po tayo. Okay. Magandang gabi po sa ating lahat. Bago po tayo magsimula, kantahin po muna natin ang Glory, page 53. 53 po. Ito po, may mga song.
Ito po kami panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Mga pasasalamat po, mga pasasalamat. Mag-story po tayo sa akin anak po. Ito lang muna kay Ate ito. Ayan. Meron pang pangatlo. Parang po isang parang nakikita kayo sa live po. Sige, simulan na mag-uumpisa mo. Ako na lang po. Ang pasasalamat ko po ay ang pasasalamat ko. Hello po. Hello. Hello. Ang pasasalamat ko po ngayong araw na to, nakatapos po ako sa paglalaba. Hindi pa ako tinaman. Thank you, Lord. Parang minsan mali talaga na magkakalapit tayo. Pumunta nga dito sa bahay, naawad yung naggawa. Ako naman po ay bagamat nakakalungkot na balita yung natanggap natin sa asawa ni Ate Isa, pinagpapasalamat ko po yung buhay ni Kuya Albert kasi nakasama namin siya sa retreat at nabahagi niya sa aming siyak talaga yung mga bukod sa love story nila ni Ate Isa, yung buhay na simple. At kanina nga magkausap kami ni Ate Isa, sabi niya, isip niya daw talaga nung mga unang mga bago mawala si Kuya Albert, parang ang bata pa daw ni Jambo para mawala ng tatay. At yung nakakadulog din ng kalooban kasi, yung pag naranasan na kasi natin yung mawala ng magulang, parang alam na natin balikan kahit matanda na tayo, no? Kumbaga tayo, maswerte tayo kasi matanda na tayo, alam na natin i-handle. Pero yung mga katulad ng mga edad nila Jambo, parang ang hirap paano ipaunawa. Pero may awa ang Diyos. At pangalawa po sa ipinagpapasalamat ko is yung promotion ng ate ko. Glory to God in the highest po talaga. Kasi ilan sila. Di ba, nandun nga sa atin Mayla sa bahay nung nagsabi si Mama. At ang ate ko naman po talaga, actually, isa yun sa mga ipinapanalangin ko ngayong birthday ko kahit hindi na sa akin. Kasi yung ate ko, simula na wala yung tatay ko, she's trying her best to sustain our needs. Kahit pagsabihan mo yan, bigyanan mo ng pera yan, sasabihin niya na lang sa akin na ikip mo na lang yan sa pangangailangan mo, sa kailangan ng bayaran, sa medicines mo. At sobrang mapalad ako at nagkaroon ako ng mga kapatid na gano'n, na hindi selfish. Talagang sabi ko nga sa ate ko kanina magkausap kami, dahil nalaman na nga, in-announce na sa team namin, sabi ko, deserve mo yan ate kasi sabi niya, nagbunga na rin yung paghihirap at pagtitiis natin. Kasi na-experience namin talaga yung as in, kinukulang talaga. As in, kahit pagsama-samahin, alam ko po na-share ko to sa inyo, kahit pagsama-samahin namin, lahat talagang kulang pa rin. Pero ang isang tumatak sa isip ko na sinabi ng ate ko, itong pagtitiis natin, Tay, alam mo yan, may bunga yan pagdating ng panahon. At naranasan namin talaga ngayon na sa dinami-dami siya talaga yung napili ng pinaka-head ng HR namin. At nailaban, lahat pa po ng mga na-implement ng ate ko, talagang ikakaskil pa po bilang pang-offer sa ibang line of business ng telco sa iba't ibang bansa. Kaya sabi ko nga kagabi nagde-devotion ako kay Lord, napakabuti mo. Talagang minsan iniisip ko
nga yung hanggang kailan kami magtitiis, hanggang kailan kami, pero binibigyan naman talaga kami ng katunay lagi na hindi mo kami kinakaligtaan. At lagi mo rin kami ipinapanalo bandang huli. Kaya yun yung pinagpapasalamat ko po. At alam ko po na hindi lang din po sa panalangin namin at alam ko rin po na katugunan niyo sa kapatid ko kasi talagang napakabuti po talaga ng ating kuya ko. Wala po akong masabi talaga sa kanila. Talagang iniiyak ko hanggang kaninang umaga na sabi ko, anong deserve ko na makuha, magkaroon ng ganyang kapatid na sobrang down to earth talaga ng kapatid ko. Kaya yun yung ipinagpapasalamat ko po sa Panginoon ng sobra-sobra yung buhay po nila. Ayun po. Nandito kasi kahapon yung sa bahay. Nandito siya malaman lang. Ako naman po yung pinagpapasalamat ko po, yung pinag-pray ko natin, yung sa prayer request ko po, yung pamilyan ko. Okay lang po siya, pero sabi niya po, parang tumalit daw po yung anxiety, hindi na po siya makatulog sa gabi. Pero okay na po yung pumalit naman po na hindi siya makatulog. Tapos, yung sa tatay mo naman po kahapon, sinugod po siya sa ospital. Hindi makahinga kasi. Parang ina-expect na po kasi namin na makakonfine siya, gano'n, ng ilang araw. Pero, salamat po sa Panginoon kasi pinahintututan niya pong makauwi po agad. Pagkatapos po nung parang itinuro po ako sa kanya. Parang may asthma po. Hindi po namin alam kung allergy ba or asthma. Pero binigyan na po siya ng gamot. Okay na po. Nagpapagaling na po siya sa bahay. Tapos, yung naman po, yung biyahe po namin bukas sa Friday. Ako pala bukas. Nauna na ako. Sige sa Friday. Yung po na parang makakasama na naman po namin yung family namin. Yung po yung parang yung mga pagkakataon. Opo. Boboto po kami. Maraming salamat. Wala yan, pangalan lang yung ikaw. Bakit? Talaga si Mike. Binigay lang. Ikaw talaga. Makulit din itong babae natin. 40 uwi na ng Bicol eh. Ikaw, di ba? Ikaw? Hindi kasalanan sa Diyos yan. Kailangan kilalanin mo rin sila. Ako nagpapasalamat sa Panginoon sa buhay na sa lahat ng ginagawa niya sa akin, kaligtasan, kalusugan, at sa awa ng Panginoon, nakakaraos din naman. At kahit malayo itong ating pananambahan, pinipilit ko rin dahil yan ang pamaraan ng Panginoon upang lubos mo siyang makilala. Yan lang po. Salamat po pa sa Panginoon. Okay, salamat din sa Panginoon dahil sa kabila mga aksidente sa mga lansangan ay ako'y kanyang ginagabayan at nung isang gabi 3 beses akong umiwas talaga sa mga aksidente. Kaya talagang ingat mo kung talagang darating ang aksidente. Pero pag nagtiwala ka sa Panginoon, talagang ililigis ka. Dahil hindi ko, akala ko mababangga ako eh. Kasi ang bilis kasi yung isang sasakyan, nag-overtake ng dalawa. Tapos inagaw yung linya ko. Buti napansin ko agad. Kaya ako buti hindi ganong traffic, kaya nakaiwas ako. Kaya maraming pasalamat po sa Panginoon dahil sa 3 bagay na yun, nakailag ako.
hindi ako nadama sa mga aksidente sa mga daan. Talagang hindi natutulog ang Panginoon. Napakinggan ang aking panalangin lagi na ako'y gabayan. Ilihis sa mga aksidente sa mga daan at binibigyan ako lagi ng kalakasan sa aking katawan. Ako'y laging kulang sa tulog, pero nagagawa ko naman yung kaparan, makabawi ako ng ligtas laging balay. Yan lang po, maraming salamat. Cassandra Rosie. Siyempre, yung mga kapasama, kaya ko na joke na ng pakiramdam ko dahil nung linggo. Eh, talagang nakabihis na ako. Pero pakiramdam ko ba, umiikot. Umiikot yung hindi ko kaya yung mga mag-isa sa buhay inyo. Kaya sabi ko nung hindi na namin pa nasimba. Tapos, yung dasal ko yung pamangkin ko, yung nasa probinsya. Akala ko nga, nung isang araw, tawag ng pamangkin kong kapatid niya, kapatid ko. Akala ko, parang ginawa ng Panginoon. Pero, ano lang pala yun. Kaya kamusta lang nila ako. Yun na lang na pasalamat ako ng Panginoon na araw-araw ay andyan siya na hindi kami pinababayaan. Ang lahat ng pangailangan namin ay ibibigay niya sa namin. Joey. Ano muna, exempted muna si Kuya Joey. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kami dahil nakarating na naman tayo muli at nagkita-kita ngayong gabi. Salamat po sa presensya ng bawat isa. At nakapag-meeting na rin po ang komite para doon sa nalalapit nating eleksyon sa next Sunday. Ang NOMELEC. So salamat po sa Diyos. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Ako po lubos ng pagpapasalamat sa Panginoon dahil sa araw-araw na pagbigay niya ng lakas sa akin, sa aking trabaho. At salamat din sa Panginoon kahit malayo ako sa pamilya ko, ang aking mga pinagtrabahoan, mga mabait naman, lalo na dito sa church. Salamat din sa Panginoon sa pag-ingat sa aking pamilya at pagtugon sa aming mga pangailangan sa bawat araw. Kagabi, launa na ako nakauwi rin kasi akala ko sila ni Pastor Diyos schedule nila kagabi. Kaya pala, nagulat lang ako, bigla lang ako nito. Ate Rosie, sasama ka sa amin. Sabi ko, Pastor, saan ba? Doon sa hotel sa Lunita. Punta kami ni Mami doon. Doon naman ako. Dinala sabi ko, Pastor, paano yan? Hindi ako makakatulong sa ibang bahay. Kahit doon ako sa church, umuwi talaga ako. Kahit hinamin ako nila dati Amy sa bahay nila, magtatrabaho 3 araw. Uuwi talaga ako kasi hindi ako nakakatulong pag hindi ko nasanayan. Kahit nung dalaga pa ako, talagang pag tiramin ako ng mga tiyahin ko, ganyan talaga ako. Kaya kagabi nasayahan lang ako dahil doon sila ni Pastor sa hotel, nagpapamasas, Mami. So, opo. Sabi niya, Ate Rosie, kung di ka makakatulog sa hotel. Sabi ba ni Ate Tarot, ako rin di ako makakatulog kasi si Pastor, grabe nihihilig yan ng malakas. Sabi ko ako, Pastor, anong paraan mo sa akin para makauwi ako? Sabi, igagrab na lang kita, Ate Rosie. Salamat sa Panginoon, walang 2 oras dito na ako. Pinapagrab ako ni Pastor Diyos. So, dali lang ako kagabi, nakauwi, kahit 1:00 na.
sinanood pa sila ng TV, may mapapahilot. Kaya inaantay ko pa. So, salamat sa Panginoon na kahit wala man akong lakad dito, iyain ako nila na magpasyal kung saan di ako magkakasama kasi sabi ko, Pastor, mahal ko talaga yung trabaho ko kasi malayo ako sa pamilya ko, tapos kung saan pasyalan, punta ako. Buti kayo marami kayong tira. Ako, hindi ako kakaya, wala akong tira. Basta kaking pamilya nag-antay. Sabi niya, tiro siya kasi dyan ka lang mag-enjoy sa trabaho mo. Hindi ka na-enjoy ang buhay mo sa pasyal-pasyal. Kasama namin, buti pa siya. Ate Chloe, nakasama sa amin. Sabi ko, buti pa siya, si Sister Chloe. Sabi ko, sige lang, Pastor, happy na ako sa trabaho ko. Kaya, lubos ako nagpapasalamat sa Panginoon. Kahit wala man akong pasyal-pasyal, pero sa trabaho ko, masaya na ako at saka sa pagsamba ko dito. Thank you. Next po. Kayo po, Elder Becca and Elder Tony. Kasabukan lahat. Salamat po. Ay, salamat po sa gabing ito. Andito na naman tayo at malakas. Kahit na tayo ay medyo nanghihina sa ating pangangatawan. Pero malakas tayo sa Panginoon. Salamat sa Panginoon dahil hindi na tayo pinababayaan. Kahit na tayo ay kukulang minsan sa Kanya, pero hindi na tayo sinusukuan para mahalin. Salamat po. Marami pong salamat sa Panginoon sa pagkikita natin ngayong gabi. Tayo po mga magkakapatid. Salamat po sa buhay na patuloy na ibinibigay ng ating Panginoon. Ang buhay, sabi ko nga, there is nothing more precious than life itself. Yung buhay natin. Yun pala, lagi po, yun ang aking ipinapagpasalamat sa Panginoon. Nakikita natin ang bagong araw, ang sarap ng hangin, ang pakikipag-ano natin sa ating kapwa, sa ating mga mahal sa buhay, ang patuloy na biyaya na binibigay ng Panginoon, at ang higit sa lahat, ang ating pananampalataya. Salamat sa Panginoon. Salamat sa ating manggagawa. Kasama natin ang ating pastor ngayong gabi at kay Brother Boy na matagal natin hindi nakasama. Salamat sa Diyos. Sister Dinos. Pasalamat ako sa Panginoon dahil may mga pinagdaanan, pero nalampasan pa rin naman, pero mayroon pa rin. Kasi kagaya niya na sinumpong na naman si Tomas, yun bang kahit masama yung pakiramdam, mapipilitan kang kumilos, yung bang nandiyan pa rin yung kalakasan. Kaya sabi ko, pag na ako, sakit ng pako, sakit na yun. Pero hindi kailangan ko kumilos pa rin, kailangan ko maghanap buhay. Simula Lunes ay linggo ng gabi hanggang madaling araw, hanggang maghapon, nasa kalag ka lang, bahay, palengke, luto. Sana makayanin ko pa lahat hanggang kahapon, sabi ko, kaya ko pa. Sabi ko, pero yun, luluto, mag-deliver ka pa, mamimili ka. Kaya ko pala ako mag-isa. Kaya, salamat ako sa Panginoon kasi hindi na ako sinusumpo. Hindi na, pero kailangan ko pa rin mag-ingat kasi sinabihan ako, kabila-bila kasi hindi yung ano. Kaya, pinapanalangin ko pa rin kasi kailangan pa ako ng pamilya ko, kaya kailangan pa rin magpakalakas. Kaya minsan, tagagalit ako kay Tomas, pero natatakot din ako kagaya kagabi pagpaba ko. Kasi naman, ang tulog yung strict din, nakagano. Kinabahan ako. Talagang kinabahan. Bakit matulog kasi? Siyempre, ikaw mamabasag na nakita ako. Grabe ka yung kaba ko. Sabi ko, kasi hindi matulog. Siyempre, ganun pa yung mabumarang. Parang sa mag-strict, parang ina ko, ano niya yung kanya.
humiga ako, nagagalit na sa akin. Sabi ko, ba't ba nagagalit? Nagpahinga lang ako eh. Sabi ko, para lang kumuha ng pinggan, hindi ka pa makakilos. Gumano na. Sabi, mo naman ako. Tatlong araw lang ako ganito, wala akong pahinga. Pero, salamat pa rin ako. Tapos, nabasa ko, ay mo pala, punta ako sa simbahan. Kaya, kahit pa paano. Kaya, mararamdaman ko talaga yung presensya ng Panginoon na nandyan lang siya. Hindi niya, kasi, hindi ng pinagdaanan ko na ano ko pa rin na nakayanan pa rin. Hindi bumigay yung utak ko, hindi bumigay yung katawan ko. Kaya nga sabi ko, di bali na mapagod yung katawan ko, wag lang sana ang utak. Pero hindi mo maiwasan. Pero pasalamat ako sa Panginoon kasi hindi naman niya ako pinapabayaan. Nandyan pa rin yung kalakasan. Kahit sa financial, ano pa rin naman namin. Kasi hindi ko na alam kung paano ko gagawin yung iniisip, paalisin ka na ng bahay. Hindi ko alam sa kapupunta, wala ka lahat. Sabi ko nga, itiraw niya tayo sa kali. Pero, yan ang pasalamat ko sa Panginoon kasi kahit sa huli ng minuto na lang na nasagot naman yung mga panalangin. Kaya sabi ko, Lord, talagang yun nga sabi nga ni Pastor, idaan na lang sa biro. Parang nakipag-usap ka sa tao, pero si Lord ang kausap mo. Kaya, yan ang pasalamat ko sa kanya. Kasi sabi ko, ikaw naman kasi Lord, pinapahirapan mo pa ako, ibibigay mo rin lang pala. Kaya, malaki pa rin palang pasalamat. Kaya nga sabi ko nga, gusto ko nang sumuko, pero hindi talaga dapat. Hindi talaga dapat sumuko. Kaya nga sabi ko, ayaw kong mga color, pero gawin ko pa rin lahat kung kaya kong gawin. Kung para sa ministry, kung saan mo akong lalagay. Yan lang. Okay, amen. Praise the Lord. Thank you. Alam mo sa salita si Peter. Okay po, magandang gabi po. Sige, bago si Rebecca. Ako na lang ba? Okay po. So ngayong araw na ito, kanina po ay itinalaw kami ni Pastor Shirley dyan sa Las Piñas na sa St. Pope John Paul Hospital na miyembro niya doon sa Pampanga pero dyan ho na-confine. Actually, hindi niya pa kapag-anak niya pa. So nasa ICU po yung church member natin yun. Ang nangyari pala sa kanya, yung kanyang bituka ay pumutok. So yung infection umakyat hanggang puso. Yun yung cause ng pagbara ng pagsilip ng dibdib niya. Opo, nalason. So pinutol yung bituka and recovering. Pero minamonitor po sa kanya yung puso. Pero conscious naman siya nung dinalaw namin. And ayun, nag-stay sila ngayon din si Pastora at si Galang. So sa Friday po sila nag-grocery ng Pampanga. And then, yun nga kahapon, nagkaroon po tayo ng chance na makausap si kapatid na isa at may pag-pray din po siya. Kaso hindi na ho natin nagawa na madalaw at makausap si Albert. So yun nga, yung nakakalungkot na balita, kanina nga pong 3:45 p.m. ay kinuha na siya ng Panginoon. So, ang latest po, dapat bukas meron tayong service, pero hindi mo muna mangyayari dahil kailangan mo na ayusin yung mga dokumento for cremation. So, marami pang ayusin bukas. So, posible po tayo na mag-service ng first night ay sa Friday na. So, mag-aanos na lang po ako, At just in case, siya po ay ibuburol na naka-earn. Cremated na po siya ibuburol. Kasi yun daw po yung request ni Albert. Na iburol siya na cremated na. So, nintay ko pa po yung detalye kung saan talaga ibuburol, pero alam po sa heritage Then po sa Taguig. Pero hintayin pa rin natin yung official announcement. Pero for sure, just in case po, mag-ready po tayo sa Friday night. Friday night. So,
ipasama niyo kami sa panalangin. Kasi bukas pupunta na ako dun sa retreat. Kasi kung nagkataon po na bukas yung service talaga, hindi na ako pupunta sa retreat eh. Pupunta ako kami sa retreat ng mga writers sa Amadeo. Bukas po ng alas 3 hanggang Friday ng 12 noon. So, naghihintay din ako dun sa advice ni na Tita Lois. Kasi nagre-request sila ng prayer before cremation. Ano? Pero sabi ko, ito po yung aking schedule. So, sabihin niyo po ko, sabihin niya ako kung ano sa Friday, kung natin ang paraan, kung ako makakaalis doon sa Amadeo, hindi gagawin na natin. Ano? So, ang tawag po dito, yung duration ng burol ay, I think 3 nights po. 3 nights yung tatlong gabi yung burol. So, pasensya na lang po natin yung detalye. Ano? And mag-a-arrange po tayo kung sino-sino yung mga itatap na. Kung magpapaservice pa sila ng gabi-gabi o first night o last night pa, yun yung mga tanong kasi. Ano? Kasi may mga membro na magre-request talaga, Pastor, magpapaservice o kami gabi, okay. So, ikaklaro pa ho natin yan. Ikaklaro pa natin kung meron tayong mga services. Pero definitely po yung first night and then last night. And then yung mismong, depende pa nga rin niya kung iuwi ba nila yung word o ilalagay na nila sa kolumbaryo. So, yun pa yung mga ikaklaro po natin. No? So, yun po, nawa ang kapayapaan po ng Panginoon at kaaliwan ng Panginoon na dumatal po sa pamilya ng ating kapatid na isa. Sige po. Salamat po. Tapos na po. Okay, so tayo po ngayon ay dadako na sa ating pag-aaral, sa ating Bible. At in behalf of Elder Joby, medyo ako na po muna ang mag-take over. So, nire-request ko po na nilagay ko po sa group chat yung ating talata na pagbubulayan ngayon. Sino po ang nakakabasa ng ano? Ano yung ating Bible reference, Joy? Pakinga, please. John 14. Uteya, please read muna. Ang ating pong batayang talata ay matatagpuan sa John 14:15 to 26. Sa Tagalog version ko ay Juan, Kabanata 14, talata 15 hanggang 26. Ito po ang 15 to 26. Are we there? Ayan po. Nakita niyo na po. John 14, 15 to 26. To 26. Nakita niyo na po. Okay. Ang pangako tungkol sa Espiritu Santo. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang tagapagtanggol na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. Hindi ko kayo iiwang nangungulila, babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng mundong ito. Ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Sa araw na iyon ay malalaman ninyo ako'y nasa Ama at kayo nama'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya
at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Tinanong siya ni Judas, hindi si Judas Iscariote, Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iniibig siya ng aking Ama at kami tatahan at mananatili sa Kanya. Ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Sinabi ko na sa inyo, ang mga bagay na ito habang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang tagapagtanggol, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Tayo po'y pinagpala. Salamat po. At ating pong masasummarize ang buong talata na ito into two words, no? Love and obedience. Ang pag-ibig at ang pagsunod. Okay. So, bakit po sinabi natin love? Ito ba ay pag-ibig natin sa ating kapwa? Ang tinutukoy na pag-ibig po dito? Love for Christ. Pag-ibig po natin sa Panginoon, no? Sabi mo dito, love for Christ is shown through obedience. Pag mahal mo ang tao, sinusunod mo. Kaya yung mga bata, mga anak natin, pag tayo ay nag-uutos at matigas sa ulo, mahal mo ba talaga ako? Kasi hindi mo ako sinusunod. No? Kung mahal mo ako, susundin mo ako talaga. So, love through obedience, not just emotion. Tandaan natin yan, ha? Hindi lamang emosyon. Mahal kita. Pero wala naman sa action mo. So, hindi pa rin yun valid. Hindi pa rin yun nakikita at hindi makatotohanan. No? So, ang key points po dito, love for Christ is shown through obedience, pagsunod, and not just emotion. Salita na walang gawa ay patay. Magaling ka lang magsalita, hindi ka naman gumagawa, wala yun. Nasa salita, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Tama na ni Sandra, no? So that's one point, no? Pangalawa po, basahin natin ang 1 John 5:3. Ano po sinasabi ng 1 John 5:3? Sino po ang nakakita na? Pakibasa po. Unang Juan 5:3. Ano pong sinasabi dito? Yes. Sige, basa Teya. Sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ang tumutupad ng kanyang mga utos, hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Okay. Hindi mahirap sundin. Ba't nakakulot mahirap bang sundin na... Kasi siguro sabi ni... Anong pangalan nito? Ni... Myla. Sabi ni Myla, nakakulot siya eh. Parang ang dating sa akin, Myla, hindi madaling sundin. Kasi, pero ang sinasabi nito, madali naman siya sundin. Parang conflicting, bakit mo nasabing hindi madaling sundin? Ano po yung microphone? Ayan, Bakit parang you don't agree na ang mga utos ng Panginoon ay mahirap sundin? Yung sa nga po, yung sa 10 utos, parang mahirap yung sundin. Lalo na po pag may mga, tawag niya, toks na po. Okay. Dumaan ba kayo sa panahon na nag-check kayo ng mga 10 commandments? Halimbawa, huwag magsisinungaling, check. Huwag magnanakaw, check. Huwag mangangalunya, check. Sa sarili mo ba, ini-evaluate mo ang sarili mo?
yung sabi ni Myla sa 10 utos na yon, alin doon ang hindi ko na-violate? O, yun na nga lang, huwag ka magsisinungaling eh. Nagagawa ba natin talagang hindi magsinungaling, Ate Venus? Depende sa pagsisinungaling. Depende sa pagsisinungaling. Depende. Kasi meron naman kasi, siyempre, kailangan mong gawin. Kasi ayaw masaktan ng tao. Kaya kailangan mo sinungaling. Okay. Depende kasi, marami kasi ang pagsisinungaling. Depende pala. Pero, parang pero yun po ay hindi pa rin katanggap-tanggap. Whether white lies man yan or strictly speaking, hindi po yan talaga katanggap-tanggap, no? At tayo ng mga tao ang nagja-justify na para hindi siya masaktan, sa iba kong paraan sasabihin. Di ba? Parang ganon. O kaya ay para maiwasan pa ang mas komplikadong mga bagay, ililihis ko yung katotohanan. Parang ganon no? But definitely, mga kapatid, hindi pa rin po siya acceptable. Because that is also a lie. Okay? So, ano pong sinasabi dito? Sa 1 John 5:3, for the love of God is this, that we obey His commandments, and His commandments are not burdensome. So, ibig sabihin, yung mga utos po ng Panginoon, hindi siya dapat pabigat sa atin. Kasi ang nangyayari, yung 10 utos at yung iba pa mga utos, parang nabibigatan tayo kasi inutos siya. Hindi po dapat ganun no? Hindi po siya dapat maging burden. Siya dapat ay isang reminder. Paalala sa atin na ito ay dapat nating sundin. Okay? So, how do you look at the commandments? Pag ikaw ay inutusan at sinabi ng magulang mo, Grace, huwag kang gumawa nito ng ganyan, hindi mo dapat yun ikasama ng loob. The same with us, no? Sa ating po sa simbahan. Pag tayo ay kinausap ng elder, Ate Sandra, o kaya Joy, kinausap ka ng pastor, at sinabi sa'yo, Joy, ganito, ganyan, ganyan, paalala lang po yun sa atin. Huwag mo nating i-take personally. Especially, meron tayong mga pagkakataon. Sa totoo lang, pag nasasabihan tayo, masama ang loob natin. Sino ba naman ang gusto mapagsabihan? Wala. Walang may gusto mapagsabihan Pero, if you take it positively, at hindi mo pe-personalin, mas magaan sa kalooban. Diba? Kayo ba, mga kapatid, meron na ba kayong, sa inyong karanasan, meron na ba kayong pinagsabihan ka, Ate Rosie, pero sumama ang loob mo? Meron na ba kayong karanasan na gano'n? Na parang, siguro, paano mo sinabi? May factor din kasi yun Si Myla, natutuwa ako dito sa taong to, kasi pag si Myla, very light, hindi niyo ba napansin, pag nagsasalita si Myla, lagi siya nakatawa, nakagiti, masayahin, no? Kahit minsan, yung sinasabi niya, may katotohanan na. Nagets niyo yung ibig ko sabihin? Unlike pag ako, nagsalita, the same words kami ni Myla, at sinabi ko yung kay Ate Sandra, iba ang dating nun, Ate Sandra. You get what I mean? Yung naintindihan niyo po, ibig sabihin, depende yun sa bigat ng sinasabi mo and how you deliver the words. Ang magulang, pag sinabi, umuwi ka na, matigas. Ay, lalo kang hindi susundin ng bata. May ano ka pa, may laki ka naman, umuwi ka na, ha? May laki pa ng mata. Di ba? Yung mga bata. Kasi po may mga bata talaga ngayon hindi na makuha sa salita. Kailangan lalakihan mo na talaga ng mata para maintindihan. Depende. O yung iba talaga, dinadaan na talaga sa disiplina ng pamamalo. Kanya-kanya po pamamaraan yan. Tayo
Kanya-kanyang pamamaraan yan. Pero ang importante dito, naiintindihan ba nung tao na gusto mong i-relate yung iyong mensahe? Otherwise, Joy, daldal lang tayo ng daldal. Hindi naman natin na walang pagbabago. Sa tingin nyo ba, naiintindihan ka? Hindi. Eh kasi gano'n at gano'n pa rin eh. Walang pagbabago. Pansinin niyo yung mga bata. Once na naiintindihan nila, hindi na nila inuulit. Tayo matatanda, nakailang beses nang sinasabihan, bawal tumawid dito, tatawid pa rin. May nakalagay na doon, bawal tumawid, nakakamatay. Tatawid pa rin. Matigas ang ulo talaga eh. Classic example. Classic example na yun. Nagpasama ako. Kasi sabi ko sa akin, sumama ako, bibili tayo ng Jollibee ni Mama. Alas 12 na yung madaling araw. Diyan mo sa may bandiya. Sabi niya, wala tayo makit dyan. Mamaya may magdala ako. Sabi ko, tatawid. So, di ba may mga halaman doon? Pinaakyat na ako doon, pastor. Sabi niya, tumutong ka dyan, tumutong ka dyan. Mamamatay tayo. Hindi na naman tayo mamamatay. Sabi niya. Mama, sakyan. Daling araw na yun. Alam niyo mga kapatid, no? Meron matigas talaga likas ang ulo natin eh. Hanggat hindi tayo nakaka-experience talaga ng matindi, hindi tayo matututo. Okay? Oo. Pero sabi ho dito mga kapatid, no? Sa Deuteronomy 1:11:1, love the Lord your God and keep His requirements. This is a requirement. Pag hindi mo sinunod ang requirement, hindi ka papasa. Ha? Parang mga estudyante yan, may requirement. O, mag-submit ng assignment. Bumili ng ganitong project. Pag hindi ka bumili ng project na ganito, hindi ka papasa. O tayo mga Kristiyano, may ganun po rin. Kailangan sa requirement ng Panginoon, sumusunod tayo. Okay. Ano pa po sinabi dito? Love the Lord your God and keep His commandments, His decrees, His laws, and His commands always. Okay. Sa Matthew 22:37-40, the greatest commandment, love God and love your neighbor. Mahalin mo ang Panginoong Diyos at mahalin mo ang iyong kapwa. Okay. Paano ang ating pagsunod nagre-reflect ng ating pagmamahal sa Diyos sa totoong buhay? How does our obedience reflect our love for Christ in real life? Paano mo mapapakita, Kuya Fredo, na mahal mo ang iyong kapwa? Sige, paano po ninyo pinapakita na mahal niyo ang iyong kapwa? Simple lang yung magmahal sa kapwa eh. Pakita mo sa kanya yung reaction ng mukha mo. Nakasimangot siya. Pakita mo sa kanya, huwag ka magpakita na nakasimangot ka para mong mamahal. Baka hindi ka rin mahalin nun. Ganyan. Tapos, kausapan mo siya ng kung anong mga diplomasya na kung may problema ka. Pag napakinggan niya yun, sigurado, mamahalin ka rin niya. Ganun lang. So, in other words, yung pagmamahal mo sa iyong kapwa, paano ka nakikitungo? O, paano mo siya pinakikitunguhan? Paano mo hindi mo siya masyado pang friend? Hindi mo, kasi meron kang kaibigan mo talaga, meron ka talagang medyo kinikilala mo pa. Medyo meron kang hindi ka close, pero kakilala mo lang siya. Paano mo po siya pakikitunguhan? Kasi, pag kaibigan mo talaga, alam na ng kaibigan mo yung galing mo eh. Ay, si Venus, ganyan yan. Alam, kilala ko. Kasi kaibigan ko siya. Diba? Oh. Pag uminit na ang ulo ni Venus, umuusok na ilong niya, ilag-ilag ka na. Oh. Kilala ko kasi siya. Pero pag si Kuya,
kilala. At hindi ko naman kayo nakikita nagagalit pati. Oo. So, kasi nga mabait kayo talaga. So, in other words po, mga kapatid, yung Joker, yes, oo. In other words, sabi dito, dapat ay ating sundin ang kanyang requirement. Okay? Otherwise, kung hindi natin susundin, bagsak tayong lahat. Love God and love your neighbor. Pangalawa, okay. What are practical ways our UCCP congregation, ito sarili mong tanong ito, no? Ito po tanong ni Elder Joey. Ano po ang mga practical ways ng ating kongregasyon na tayo ay naipapakita natin may malasakit tayo sa bawat isa? Yan. Tama ba yung ano ko? Oo. Paano mapapakita tayo bilang simbahan na tayo ay may malasakit sa bawat isa? Paano? As a church, kasi kanina ang aking paliwanag as an individual. Diba? Sabi ko nga, si Venus, pinapakita niya yung kanyang pagmamahal. Pinapakita niya yung kanyang totoong ugali kung kaibigan mo na siya. Si Kuya Fredo, pinapakita niya sa pamamagitan ng pagbati niya sa bawat isa dito sa ating church. Ang tanong, ano pa yung ibang practical na pamamaraan para tayong simbahan ay mayroong pagmamalasakit sa bawat isa? As a church. Oh, yes, Elder Becca. Pakigamit po ang mikropono. Kagaya nga po ng halimbawa may namayapa kayong kapatid na dumadating sa punto na sila ay talagang down na down at talagang kalungkutan yung kanilang nararamdaman. Bilang sa ating congregation ng UCCP, ando doon yung pagmamahal natin sa namatayan, kagaya dito. Example ako, diba? Yung time na sila ay dumadating sa kalungkutan, andi dito tayo, binibigay natin ang ating kamay na tayo ay nagmamalasakit bilang miyembro ng ating simbahan at nagmamahal sa kanilang pamilya. Hindi lang yung sa panahon ng kasayahan, pero yung panahon ng kalungkutan ng ating mga miyembro, andun yun ang kapilya para sila ay samahan sa time na sila ay nalulungkot. There was a time sa ating po bilang church, lalo na sa pag may mga kalamidad, no? Doon mo makikita talaga yung ating pagtutulungan eh. Halimbawa, nung meron tayong mga relief operation, di ba? Nagdadala ang mga kababaihan ng pagkain, nagdadala tayo ng asukal, at matanda ko yun eh, merong mga donation ng bigas, di ba? Nung pandemic, nag-community pantry tayo dito sa barangay natin. Kung tutuusin, tayo ay hindi tumitigil lang dito. Meron tayong nag-outreach tayo, hindi lang doon sa may kalamidad, kundi pag merong kapatid tayong nangangailangan. Diba, kagaya niya nawalang naman sa buhay. Diba? So doon natin nakikita yung ating pagdamay sa kapwa. Okay? As a church, as UCCP Pasay. Yung iba naman sa atin, as an individual, yung iba nag-aabot ng kaunti. Huwag mo na i-announce. Iba mo mga ganon, sabihin, huwag mo na sabihin na ako ang nagbigay. Ano pa yon? Palihim pa yon na magbibigay. Sabihin mo, ito na ang tulong ko. Pero huwag mo nang sabihin galing sa akin. Yung mga ganong tao eh. Ayaw nilang i-announce. Okay? So, dagdag pa ni Elder Joey. Okay ka lang, Papa? Ano mga topic mo? Yun. Dito, sa number 2 na tayo. Actually, kung titignan natin yung mga sinasabi natin, pinag-aaralan natin, transformation, paano yung pagkilos natin, actually hindi na lang simpleng pagpapakita ng tao, kundi galing sa kalooban natin bilang mga Kristiyano, tayo ay kikilos na batay dun sa mga turo ng Panginoon
Kristo. Kasi kung tignan natin, ang Panginoong Kristo, ang isang, tingin ko lang yan, ang pastor, parang ang isang dahilan kung bakit siya nagparito rin sa lupa, ay kung paano lilinisin ang Espiritu natin. Kasi ang Espiritu natin, talagang napuno ng kasamaan, ng corrupted, yung evilness, lahat tayo walang ibang gusto patunguhan, kundi yumaman, sumikat, mga ganun, diba? Na ang magiging ang tawag dito, bunga, ay ang iba yung pagsasamantala sa kapwa. Ay ang iba yung, kaya maraming sige, sa kasaysayan ng tao, ng daigdig, ilang beses na ang Diyos Ama ay sa atin, nakikipagkasundo para baguhin natin ang sarili natin, pero hindi nangyayari. At ang sinasabi nga dyan, dahil ang Espiritu natin ay hindi malinis. So kaya ang Panginoon sa Kristo, pumunta dito at yun ang ginawa niya. Kasi yung mga unang mga pumapasin natin, yung unang mga propeta, yung mga pinalaga ng Panginoon Diyos, mga galing sa lupa ng mga tao at sila namamatay. So dito sinabi na ng Panginoon sa Kristo na hindi na tayo sa lupa, kailangan malaman nila na kailangan niyo pagtanda na yung ikalawang buhay kasi hindi tayo patutungo sa ikalawang buhay. Kaya yung transformation na yan, tayo kailangan dala-dala natin ang Panginoon Kristo sa ating puso sa pagsasagawa ng mga bagay na para sa Panginoong Diyos, o para sa Panginoong Kristo, hindi para sa sarili. Kasi yung greediness, yung simula pa nga noong panahon, ang inisip na natin para sa sarili, para sa mundo. Hindi natin naiisip yung para sa Diyos. Hindi natin naiisip yung para sa Kristo. Kaya ang Panginoong Kristo nandito. At yan, sinamalinaw na sinasabi dyan, na magiging guide natin ay walang iba, kundi ang Espiritu Santo na siyang iiwan sa atin. Kasi parang hindi natin kaya nga sinasabi ng Panginoon dyan. At itong hindi parang hindi nila alam. Pakibasa natin yung first yung 16 to 12, 16, 17, yung First time? yung sa 14, 15. yun lang, 15, 16, 17. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyong magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y nananatili sa inyo. Kaya yun yung isang pwede natin tingnan na mahalaga, ito pala sa umpisa, nilinaw na ng Panginoong sa Kristo. Na kailangan, kaya tayo naging Kristiyano, biniligan muli, ay para tayo nagpasahod sa Kanya. At alisin na natin sa ating katawang lupa, o sa katawang lupa, alam mo na yan sisidlan ng speed ng natin, power consciousness mo. Yan yung espiritu. At kung nilulukuban tayo ng masamang espiritu, dahil sa mga pagkakamali natin, hindi natin pagsulit sa totoong turo ng Panginoon sa Kristo, ang Panginoon Diyos. At talagang patuloy tayong gagawa ng masama. Kaya ang kailangan baguhin natin dyan, yung espiritu natin, yung katawan, spiritual na katawan, na katauhan natin. At pagka yung spiritual na katawan ay malakas na, susunod na yung katawang panlumpa mo. Kasi, alam mo yan, yung pagkilos
Yung pagkilos ng katawang panlupa ay yun yung sumasalamin kung ano yung laman ng Espiritu mo. Kano naman, di ba? So, ang nilino lang ng ating Panginoon sa Kristo, kailangan yung tanggapin ninyo ang Espiritu na ibibigay sa inyo. Kaya malinaw na, kaya nga pa, kung dito na nyo, ang bakit ang binigyan ng ating Panginoon sa Kristo, may bumaba na love, di ba? Parang naman. Yun yung love na Espiritu, na lahat ng Spirit, tayo kasi pinapakita si Kristo bilang katawang tao eh. Hindi man siya pinapakita ng mundo o what eh, di ba? May Espiritu siya, hindi. Ang nakikita natin sa kanya ay Espiritu, ay ang katawang lupa niya. Pero yung hindi natin nakikita, yung Espiritu, na yun yung pinakita ng kung binyagan siya. At kaya nga tayo kailangan, at kaya nga sinabi ng Panginoon sa Kristo, kailangan mabinyagan tayo. Hindi lamang sa di ba? Sa tubig. Kundi sa Espiritu. Para kayo ay pasukan ng mabuti ng Espiritu na galing sa Panginoon Diyos. At yan nga yung gagayad sa atin. Para lahat ng pagkilos natin ay guided na ng Panginoong Espiritu na galing sa Diyos na hindi galing kay kami. Dahil yun yung sa atin eh. Na simula pa ng unang panahon, ibabay tayo kay Ebatadan, di ba? Na inunahan niya sa taas, ginawa ng gano'n. Kaya napinili nila ay pagkain ng masanas kaysa magpayaman ng kanilang spiritual na katawan. Kaya yun yung binayad na natin ng Kristo. Payamanin nyo yung spiritual, hindi yung paglupa na spiritual, no? Kaya nilinis na niya ng ating Panginoon sa Kristo. Sinama niya sa libingan yung ating spiritual na masama. At ang natira dyan ay yung spiritual na pinangako sa atin ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo. So, kailangan pagyamanin yan. So, kailangan matransform yan yung katawan nyo sa paggawa ng mabuti na ang walang ibang iisip lang. Kundi gagawa ka ng mabuti bilang paghanda sa second life. Hindi lang paghanda para dito sa lupa. Tapos na yun eh. Tapos na yung una eksena na yun. Nasa pangalawang eksena ng tao. Baka yun na, ang sinasabi na nga dyan, yun na yung final eksena nyo. No? Paghahanda na sa ikalawang Kumbaga yung pinilagay yung ni Moises yung ng araw. Yung Israelita. Sa pagkaligay. Lumaya sila, pero dito rin sila sa lupa eh. Kaya hindi naman sila nagpunta sa iba. Dito sa lupa, kahit sila namatay din. Pero dito, papalayan tayo ng Panginoon sa Kristo, ng Panginoon Diyos, hindi lang sa lupa. Kundi sa lupang katawan natin, papunta sa langit. Pero kailangan, maihanda natin yung katawang panglupa para hindi na lamang mismo yung spirito natin ang mapunta sa langit, kundi mismo pati yung katawan natin. Kaya makikita mo dyan sa sinabi ng ating Panginoon sa Kristo, salamat. Kaya kung makapansin natin dyan, hindi kayo parang parang hindi galit ang tao sa inyo. Mas galit, pero galit sila sa akin kasi hindi nila alam na ako ay nasa inyo. So paano nila malalaman na ako ay nasa inyo? Doon yung mga ginawa ko. Paano gano'n? Sige. Pagka halimbawa, hindi ko makita ang Kristo sa'yo. Di ba may mga ganon na nagsasalita na Kristiyano ka pa naman, pero hindi ko makita ang Kristo sa buhay mo. So dapat yung ating buhay nakikita yung Kristo na ating pinaniniwalaan. Oo. Kaya minsan, natatanda ko pag galit na galit kayo, parang hindi ka Kristiyano. Nawawala ang Kristo sa iyo. Kasi nawawala ang image ni Jesus. Pag yung sarili natin ang nakikita. You get what I mean?
Ibig ko sabihin, hindi ko nakikita ang Kristo sa iyo. Ang nakikita ko yung personal mong ugali. Nasa ng Diyos sa iyo, sa ugali mo yan. Yung po yung gustong sabihin. May dagdag ka pa pa. So, ano pa po yung sinasabi dito sa ating verses? Oh, yes, Elder Flory. Dagdag po kayo. Yun nga po yung sabi nga, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Siyempre kung anong nilalaman ng puso mo, nasasabi yun ng ano mo, ng bibig. Yes. Kung maganda ba ang puso mo, siyempre magagandang ano yan, maganda ang lalabas. Parang sa espiritu din yun eh. Kung ikaw ay nalulukuban ng magandang espiritu, nagpapasakop ka sa Panginoon, siyempre ang resulta niyan, ang magiging bunga ay magaganda rin. Tayo ay nagpapailalim sa Panginoon, magaganda ang mga bunga nito. Na yun nga, sabi nga po, parang hindi mo nakikita ang sa iyo, ang Diyos sa buhay mo. Kasi nga, ibang espiritu eh. Kaya dapat tayo bilang mga tao, lagi tayong manalangin sa Panginoon, na lagi tayo ay dapat kaugnay sa Kanya. Kasi tayo, ang mga tao po ay mahina eh. Pero kung tayo ay mananalangin, Panginoon, tulungan mo po ako, yung magandang kaugnayan na relasyon natin sa Diyos. Kumbaga, ang idudulot nito ay maganda rin. Mga magagandang bagay na makikita ang Panginoon sa atin sapagkat lalabas ang bunga ng Espiritu ng Panginoon sa ating buhay. Salamat po, Elder Flory. Kailangan lang malinaw sa atin na hindi na tayo, kaya nga sinabi ng ating Panginoon sa Kristo, I will give you good in the end of the day. Sige, nililinaw na hindi tayo pawabayaan ng Panginoon, basta huwag ba tayong bibigyan sa Kanya. Ang kailangan lang natin ay matatag tayo, endurance, at saka, ang tawag dito, lagi tayong stable, matatag. Yan, determined na maabot natin yung final stage na yun, na kung saan magiging karapat-dapat tayo para sa after death. Kung hindi, diretso tayo sa day of fire. Kaya nga lagi sinasabi, hindi ko lang ako saan nalihan pastor, yung matakot tayo doon sa kayang pumatay. Huwag kayo matakot doon sa kaya pumatay ng katawan, pero matakot tayo sa kaya pumatay ng buhay, kaluluwa, ay ng katawan. So yun ang isang, siguro, dapat natin makatandaan. Kasi, yun nga lang, urutin ka, napakasakit na eh. Paano, what more, kung yung pati kaluluwa mo, sinasama sa pinapatay. Ang isa. Hindi mo alam kung paano mangyayari yun. Anong pakiramdam ng gano'n? So, siguro parang yung aral na lang natin dito, doon sa buong kasaysayan kasi ng paglikha ng tao ng Panginoong Diyos Ama at Panginoong Jesucristo sa tao. Ano yan? Testing nga yan eh. Pero sa simulat sa tulpa lang, pinigil agad natin yung makamundo kung yung nakikita natin, kung yung nararamdaman natin, kung yung... Pero hindi natin naisip na lahat mawawala eh pagdating ng panahon na tayo talagang gusto na natin. Kaya nung una pa lang, sinabi nga ng Panginoong Jesucristo, piliin ko kayo. Sige. So, ito sinilikha niya sa Ebatserdan, wag niyong isa lang ang bagay na hindi dapat gawin yung kainin niya, yung bunga ay budang ibe. Pero doon pa lang, hinanaw niya, pinakita na agad ang tao na ang gusto niya ay kung ano yung nakikita niya, kung yung nalalasahan niya. Pero ang sinabi lang ng Panginoon, yung obedience doon sa sinasabi niya. Minsan kasi, sinabi nga ni Ate Grace kanina, yung obedience sa kapag gano'n ba natin talaga kapag
sa ibig ng Panginoon at obedyence at saka nire-respeto. No? Kaya nga lagi nga sinire-remind sa atin yung prayer, napaka-importante. Ano ba, walang panahon na yun, tinutokso na sila ng demonyo, nakailin naman yung bunga ng tree of knowledge and good and evil. Pero anong ginawa nila? Sa halip na manalangin sila sa Panginoon, hindi nila ginawa. Di ba? Hindi. Kasi kahit tayo di ba? Wala tayong sige, kahit yung mata ka pa lang, sino mong lalapitan pagka ikaw ay magulang. Kasi bakit? Sila yung namulatan mong nagpalaki sa'yo. Dito sa eksena, dito sa komunidad ng Panginoon Diyos ang mundo, malinaw kaya iba tanda na walang iba silang masasalamatan dyan, kundi ang ating Panginoon. At wala silang ibang lalapitan kapag may ibang nangyahang sa kanila, kundi ang Panginoon Diyos. Pero dito pa lang, nakalimutan nila konsultahin. At yung konsultasyon, yun yung panalangin na dapat natin ginagawa araw-araw ngayon na yan. At ngayon nasa atin ng Espiritu Santo. Kaya tayo may konsensya. No? Kasi nandiyan ang Espiritu Santo para mag-bring sa atin lagi na huwag mong gawin yan kasi alam mong masama yan. Pero dahil kailangan, etc. O kaya mas sisikat siya, mas yayaman siya, etc. Dinedefine niya, okay lang yan sa Panginoon, okay lang yan. Kita, mapagpatawad ng Panginoon, mapagbigay, mamahalin, mapagmahal, So, hindi lang ang naabuso, sinasamantala. Kaya siguro, hindi niya alam dahil sa okay lang. Kaya patong-patong na, na siyempre, ang Panginoon sa Kristo, ang Panginoon Diyos Ama, may limitasyon. Hindi, parang sinasabi niya, hindi sa habang buhay. Kaya nga, may kamatayan nung unang panahon, wala na akong kamatayan, hindi naman sinabi ng Panginoon Diyos namin, nung unang panahon na mamamatay kayo. Pero bakit hanggang ngayon namamatay ang tao na nagulog? Kasi hanggang ngayon, hindi pa natin agad sundin talaga lahat ng mga utos ng Panginoon. At sundin talaga yung kanyang steps para tayo magiging malangal sa harapan niya. Kaya nga, lagi nandiyan ang at huwag tayo magkalala kasi nandiyan lagi ang pala na Espiritu sa atin na mag-guide sa atin para magbibigay ng lakasan sa atin para mag-steadfast tayo at determine na talagang labanan ng mga kasamaan, labanan ng mga kahinaan na wala ibang cause kundi ang lupang katawan din natin. Minsan kasi, parang ang tingin ko, mas natatakot tayo sa batas ng tao kaysa sa batas ng Diyos. Bakit? Kasi alam mo, pag nagnakaw ka at nahuli ka ng polis, kulong ka. Sa Saudi, pag nagnakaw ka, putol ang daliri mo, nakikita mo kasi yung parusa eh. Pero ang mas higit na nakakatakot dito, yung parusa ng Diyos. Pag namatay na tayo. Kasi itong mga parusan to, dito sa lupa, may hangganan yan. Pero yung kaluluwa natin, pagka hinatulan na po tayo ng Panginoong Diyos, wala na siyang second time around. Yun na yun. Kaya yun ang nag-i-invest. Investment po itong ginagawa natin. Nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. This is an investment. No? Kasi pag namatay tayo, may baon-baon yung ating kaluluwa. Kesa dun sa wala kang alam. No? So, in other words, yung pag-aaral po natin ng salita ng Diyos at yung pagkilos natin sa ating pinag-aralan, yun yung mag-justify ng ating relasyon sa Panginoon. Sabihin na mag-asawa, mahal mo pa talaga ako. Diba? Sabi ko kay Joey, mahal mo ba ako talaga? O diba? Pero hindi ko na dapat tinatanong yun eh. Kasi dapat nararamdaman ko na mahal ako ng asawa ko. Dahil yung kanyang pagpo-provide sa pamilya, yung kanyang pag-aalaga sa amin pag may sakit, yung kanyang pagbabantay o gabi na, umuwi na, yung mga ganong bagay, pagpo-provide, no? Doon mo makikita yung pagmamahal kasi ng isang tao, hindi
sa salita, kundi sa gawa. Ganon din po tayo mga kapatid. Yung mga gawa natin, yun yung investment natin sa langit, sa ating Panginoong Diyos. Nakikita niya, o ikaw naman Grace, binubola mo lang ako eh. Alam ng Diyos kung tayo ay totoo sa ating sinasabi, mga kapatid. Kaya po, minsan mahirap din pastor ang yung mag-preach ka sa community. Kasi nakikita ang buhay mo sa community. Paano ka papaniwalaan ko sa barangay mo nga ganyan ka? Diba? O yung kapitbahay mo parang, yan naman kasi hindi naman totoong ganyan yan eh. Dapat sa community mo mismo, alam ang ugali mo. Doon ka muna mag-umpisa sa pamilya. Pagkatapos ng pamilya, kapitbahay. Di ba? Yan eh. Makikita yung galing mo sa trabaho. So in other words, mga kapatid, mahirap talaga maging Kristiyano, sa totoo yan. Mahirap. Pero kaya tayo nag-aaral, kasi ito po ay reminder sa atin na tayo ay huwag makakalimot. Sino ba naman tao ang walang kasalanan? Lahat po tayo makasalanan, no? Pero sikapin natin na huwag nang ulitin yung kasalanan na yun. Yun po yun eh. Okay? So, may dadagdag ka pa, Elder Joey? Wala na? May tanong po ba kayo sa ating pag-aaral ngayong gabi? Or meron kayong gustong idagdag doon sa ating talata? Yes, pangalan nito. Teya. Ako po naalala ko lang po yung sa Galatians, yung sinabi na sinasabi ko sa inyo ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo maging alipin ng piling ng laman. Sapagkat ang mga nasa laman ay laban sa kalooban ng Espiritu at ang kalooban ng Espiritu ay laban sa mga nasa laman. Yung naisip ko po kasi dito is parang di ba sabi nga po dun sa unang nabasa natin na ang ating patnubay at gabay ay ang ating Espiritu Santo. So, yung crushed spirit na sana maalalahanan natin palagi sa bawat galaw natin sa mundo ito na tayo ba'y mas matindi kasi yung yung kasalanan na dinudurog natin yung espiritu natin. Mas matindi po yun kaysa sa talagang gumagawa tayo ng kasalanan. So, di ba parang minsan ako po sa totoo pag yung mga matatanda sinasabi yung sa akin yung lalo na yung mas matanda kasihan ka naman ng Espiritu Santo o samahan ka nawa ng Espiritu Santo. Kasi yung atas na po na yun sa buhay natin ay binibigyan tayo ng patnubay. So, ibig sabihin, alam na natin na may patnubay tayo, pero isinasantabi pa rin natin yun. Binabaliwala natin yung binigay ng ating Panginoon sa atin. Binabaliwala natin yung Espiritu na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Kasi we are all gifted eh. Kumbaga, hindi niya na dapat tayo sako. Kumbaga, maswerte tayo dahil sa kanyang habag at pagmamahal tayo ay nailigtas. At yung sinasabi nga po na yung Christ image sa atin, na di ba, totoo yun na ang hirap, sabi na di ba, ang hirap mahalin ng taong hindi kaibigin. Pero kapag tayo ay may Kristo sa puso, hindi natin makikita yung kamalian eh. Mainis tayo for a while, nakakainis kasi ganito, ganyan yung ginagawa. Pero tayo bilang isang Kristiyano, marunong tayo magpatawad eh. Kasi kaya tayo may Christ image, alam na natin i-adapt ang ugaling Kristiyano. Maiinis tayo tulad ni Jesus, maiinis siya sa mga, mga disipulo niya kasi hindi niya sinamahan magdasal. So, bilang tao, naiinis din ang ating Panginoon, nagagalit tayo, nadidismaya tayo. Pero at the end of it, kapag mahal natin ang pamilya natin, mahal natin ang kapwa natin, mas mananaig ang pagmamahal ng ating Panginoon. May
ay nagpapakita ng pagmamahal natin sa ating Panginoon. Higit sa lahat doon, kung kaya natin patawarin yung taong nagkaroon ng pagkakasala sa atin. Yun yung isa sa mabigat. Kasi sa bahay lang, di ba? Pagsilbihan natin ang ating mga kapatid, ang magulang natin, pagkabalik tanaw ng kanilang kabutihan sa iglesia, walang perfectong tao. Pero dahil meron tayong spirit-filled na ibinigay na ng ating Panginoon sa atin, yung spirit-filled na yun, ibig sabihin, puspos tayo ng Espiritu Santo at mapapakita natin yun sa ating kapwa na hindi tayo perfecto pero nagsusumikap tayo maging kasing katulad ng ating Panginoon sa Kristo. Yun lang. Amen. Pastor, meron po. Okay, so actually na-touch na po yung ibang punto, no? Sa lahat ng mga share. Pero gusto ko lang idagdag na itong buong verse na ito, from verse 15 to verse 30, chapter 14 ng John, ay tutukoy ng ating Panginoon sa Kristo na meron siyang iiwan na entity. At yun po ay sa katauhan o sa katangian ng Espiritu Santo. Actually, explain niya dito kung ano bang function ang purpose po ng Banal na Espiritu. Dahil alam naman natin na babalik na siya sa Diyos Ama, kailangan na niyang iwan pansamantala itong mundong ito. Pero hindi ibig sabihin na nababalik siya, ay completely naiiwan niya tayo. Kaya niya, binigyan po ng authority ang Banal na Espiritu. Okay po? So, basically po, hindi natin pwede kasing tawagin ang Banal na Espiritu o hindi pwede kumilos sa Banal na Espiritu kung hindi natin siya tatawagin. So tama yung sinasabi ng kapatid ni Joey na dapat may pagnanais ang tao na papasukin ng Banal na Espiritu. Kasi kung nire-reject natin siya, wala rin. Kaya nga po meron tayong tinatawag na invocation. Invoke the presence of the Holy Spirit. Di ba? Sa tuwing pananambahan natin, may tinatawag na invokasyon. Hindi lang naman yung panalangin eh. Kundi hinahayaan po natin yung Banal na Espiritu na mangunang kumilos sa atin. Kasi pag Spirit-led ang isang gawain, unang-unang maayos. Pangalawa, inspired ka. Ano? Pero pansin niyo pag hindi Spirit-led, ang gulo. Maraming mga nangyayari hindi maganda. Pero pag Spirit-led, smooth lang siya. And then lalabas ka ng church na meron pang bitbit ng mga bagong mensahe. No? Ibig sabihin na puno uli yung spirito mo. Kaya lang, ang nature natin bilang mga tao, dahil tayo po ay gusto natin lagi bumabalik sa mga mali na natin ginawa before, no? Yun yung nature natin eh. Paulit-ulit tayo bumabalik sa kumbaga, inuwanan na natin o nagkamali na tayo, binabalikan pa rin natin. So ano ba ang meron ng enjoyment ng mundong ito dun sa tinatawag nating pagbabalik natin o pagpapasok ng Espiritu Santo? So talagang in a way, tinuturo tayo ng Espiritu Santo na mag-iis, magtiyaga. Ano? Yung mga bunga ng Espiritu Santo, ano po yun? Ano po ang mga fruit of the Spirit, mga kapatid? Yan. Okay? So yung the usual mo na buhay, o na parang kinagawian mo, once na ikaw ay pinangunahan ng Banal na Espiritu, sisikapin talaga natin na iwan na yun. Talikuran na yan. At magsimula tayo ng bago. Ngayon, sa time na tayo po ay bumabalik doon sa mga dati natin gawin. Ano? Dahil sa katigasan ng ulo natin. Hindi naman ang problema ng tao eh. Katigasan ng ulo natin. Doon naman pumapasok yung habag ng Diyos. Pero, huwag mo natin samantalahin ang
Pabusuin yung habag ng Diyos. Kasi hindi naman ibig sabihin na papatabahan naman ako ng Panginoon. Balik na naman ako sa dati ko. So kahit pa paano, binavalue natin yan, no? Sinisikap natin na hindi naman tayo completely banal. Dahil tayo naman po ay makasalanan pa rin by nature, pero yung straight path na tinatawag, ano, ay tahakin natin. So medyo mabigat po yan kasi may mga old dragon cross na sinasabi, eh talaga pinasal ng Panginoon yan para sa atin no? Pero sabi rin ng Panginoon, pasalin din daw natin ang kanyang cross. So bisbet, meron mga burdens pa tayo, may mga dalahin tayo na gagaan kapag kasama natin. So ito mga kapatid, ito po yung ating paksa sa gabi. Ito nakuha naman na natutok naman po ng bawat isa. Ito nga po, patuloy natin hilingin na pumasok ang Espiritu Santo sa ating mga buhay. Announcement na po ba? Okay. Bago tayo manalangin, announcement, latest po ito. So ang ating kapatid na isa po ay, ito nga, bukas na po pala talaga ang service natin. So hindi na ako pagdadalo sa retreat, ano? Naintindihan naman yung kasama natin ba? May question ng prayer o kumital before i-cremate si Albert. So alas 2 po yun, pupunta ako doon. Kung may makakapunta na po sa inyo, kita po tayo. Pero ang service po natin medyo maliliit ng konti, alas 8 ng gabi bukas. Kasi medyo matagal yung processing ng cremation. Pero kay Pastor, hapon pa lang nandun na kayo. Oo, alas 2. 2 o'clock nandun na ako. Hindi ko lang alam kung saan mo na umubuta ng between 2 to 8. Masyadong na ako sa mga ganito. Pwede rin, umuwi muna ako. Ang buron ko ay sa may Heritage Taguig. Yung hindi po. Ay, hindi po. Iba po ito. Taguig po ito. Yung dati din ng Hauling ay sa Paranaque. Yung Heritage is isang memorial memory. Pero sa Taguig po yan. Malapit sa BGC. BGC Taguig. So, bibendisyonan niyo muna Pastor, then after the meeting will be. Yes. So, yun yung So, kain na matagal. Depende basta, date mo na kami ni Pastor, ha? Sama ko na Kasi ilay niyo muna yung preparation Oo, kasi matagal-tagal So, ito ko lang po yun, yung ating first night ng service. So, 3 nights po yung service. Thursday night, Friday night, Saturday night. So, by Sunday, I assume, ay ilililing din po siya sa Columbarium. So sabi ko kay Isa, anong oras po yun? So kung hindi pa na-finalize, sabi ko finalize mo muna yan. Pero malinaw po sa St. Therese Columbarium. Malapit sa Resorts World. Yan. Pero pagkalapit po kasi yung gold nila sa gold ni Papa. May gold sila. So alam mo yan, Bea? Doon po si Papa. Okay. So doon po siya ilalagay. So, first night, ako po. Then yung second, third, i-coordinate ko pa sa mga kay Pastor Bob or kay Pastor Miriam, kay Pastor Joshua. Kasi kung kasama ko rin dapat sa Pastor Joshua bukas kasama kami sa Padeo. Sa training. Kaya lang, siyempre, unahin natin po. Talaga. So, dito po yung ating magiging kondukta. So, please po, doon po sa mga lagayo bukas, makakapunta ka ba, Lea? Kasi, kailangan natin, Lea Ken, itong Kuya Peter, pwede makisuli-huli sa ating amplifier, at saka isang extra mic. Ano po, mic stand,
mic stand po, tsaka yung ganun, yung parang lector nila. Yun. Kasi ginagamit po natin. May extra pa ba tayo mic stand bukod dito? Dalawa lang. Pwede naman gamitin mo na doon. Okay. Hindi ho. Mas maiga magdala na tayo. Pero tatanungin ko rin po kayo isa kung merong sound system tsaka makakasama sa package eh. Baka meron naman ako, Pastor. Kasi ang hirap. Kasi last time, kay Sinangawin, yung first night, wala akong sound system doon. Wala talaga. Sisigaw ka talaga. Eh, nakalive pa tayo. Ang hirap mag-preach pag pag walang sound system. Ayan, Sunday morning. Sunday morning. So before, before service siguro to. Oo, sa pag-usapan pa ho natin. Kasi baka mamaya, disoriented pa rin si, Ito pala, Thursday, 8 p.m. first week, UCC Piwasa at Pasay. Okay. Sige, ako na bahala dyan. So, yun po, una-muna yung aking panalangin. Pangalawa, yung ating presence. Yung sinasabi mo ng kapatid na Becca ay Ministry of Presence po yan. Yung ministeryo ng Iglesia, sa mga political times, sa mga trying times, challenging times, nandun po tayo. So, hindi na tuwing may okasyon or masasayang okasyon, even sa mga toughest times, nandun tayo. So, kung hindi naman po natin kakayanin mga kapatid, yung first night at least, saka yung last night, nandun tayo. Pero sa may kakayanan po na pumunta ng gabi-gabi, okay naman. Welcome po tayo dyan. So yung mga may gusto pumunta doon sa bukas, kaya magkikita-kita na lang kayo dito sa church. So Joyce, kung sino mga kasama, si Elder, Rebecca, Cory. Dito po ang meeting place nyo kayo. Anong oras bukas? Anong oras? Kasi po baka alas 2 na po ako. Dadating ko na lang po yung trabaho ko. Maghahanap Alas na po. Punta ka na ng tukol. Eh, ikaw, Venus. Sasama ka rin. Parang may ano naman pastor. Kasama ka naman. Okay lang ako. Huwag niyo, duty ko yun. Ang alalahanin niyo yung 8 o'clock. Yung 8 o'clock. Oo. Kaya ko na yun. Tsaka ako naman talaga. Sa PPM, sa pastor na yun. Yes. Yung patulong, yung tulong nila, yung sa 8 p.m. Yung 8 p.m. tayo dito. Yes. So, yung mga sasama ko po kasi kami Ignacio family, liderecho na kami. dapat 6 na doon ang kasi sa mga 6 o'clock daw nandito na. Kasi dapat 6 o'clock para sa biyahe doon, makamatirapi. Ito po, so para sure na lang po tayo, Kuya Peter, dali na rin po natin yan bukas. Magsabihin na po kayo ng ate yan. Itong baby sa sakyan na yun po. Hindi, usually nag-grab sila. Kuha niyo nga ng baby. Tapos yung flowers po pala. kasi para na lang po pati yung Benevolence. para tomorrow morning pupuntahan ko na yung pilihan natin sa Bulutla. Ayun. Pero thank you doon sa gesture mo na yan. Pero kaya ko yan sa 2 p.m. Yung sa gabi na lang. Tapos pastor, message mo na lang po kami mga kalungan pag-tuloy na lang. Oo. Para Hindi, pero mag-prepare ko sa... maghanap na tayo. Mag-ready na rin tayo. Mag-ready na rin tayo just in case. Ano ba yung mga dating kaya mo na natin? Kasi this time sa pamilya nila yan eh. Pero wala kung makakatatan. message ko po si O hipnal sa YouTube. Or sa cellphone na lang. Pwede naman. Para hindi naman pwede.
bukas, o muna, pag nag-offer sila ng second night o third night, pwede. Pero bukas, huwag muna. So, Pastor, sa 8 o'clock, 6 o'clock si Teya nandito na. Kayo po, dito na. 6 o'clock. Si Pastor, alas 2, nandun na. Mauna sila eh. Hihintayin na lang yung Pastor at 8 din Habang nag-hihintay sila. At kung na siya parang diretso na po. Pag-pray mo na yung Pastor bago pasok sa crematorium. Yun. Ganun po. Okay po, so yun lang ang linas natin. Para tumuro na sa umaga. Napuntahan din nila ako sa Albert. Hindi ko alam na eh. May matawag sa Albert eh. Ayun lang po. Sige, ano pa wala natin mga prayer requests? Doon sa GC natin, Pastor, ano nga Joy? So, si Sis Ana po, lalabas po siya yung sa test niya po. Ano tawag dyan? Endometrial pathology. Nung naalis sa kanya, yung din ang endometrial. Endometrial pathology na ba? And sana maging maayos po yung resulta niya. Tapos, si Elder Joey and then Elder Grace, patuloy po na paggaling at sa help po nila. Then, yung family ni Ate Isa, naiwan po, yung Brother Albert Isacola, at si Brother doon po, yung kagalingan sa kanyang nararamdaman niya yun po. May lalabas po. At yung inyong biyahe sa Bicol. At yung ating nalalapit na eleksyon sa local, sa church, at sa national level. So, Timong State, prayer request mo. Kalusugan lang. Tapos, birthday songs. Isa lang. Kayo po. Birthday songs po. Birthday songs. Election natin. Diretso po dito sa simbahan. Sakto-sakto yan. Si Pastora Ina, yes. Birthday niya ngayon si natin. Okay? So, i-ano na lang natin na Joy, i-mention mo yung mga prayer requests, prayer concerns. Sige po. Sige po. Tayo po na naman ay sige po. Awit po muna. Alam ko may magagawa ang Diyos. Alam ko may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Sige po mga kapatid, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito na kami po muli ay
magtipon-tipon upang pag-aralan ng iyong salita. Maraming salamat po sa pagpapaalala sa bawat isa sa amin ang kahalagahan ng banal na Espiritu Santo. At ang Espiritu na ito, Panginoon, ang patuloy na gabay namin dito sa buhay. Lord, sa mga gabing ito, amin pong itinataas sa iyo ang aming mga kapatid na nagpahayag ng na maisama sila sa panalangin, Panginoon. Unang-una po dito, Panginoon, ang aming kapatid na Lisa, Pesacola, kanyang pamilya, maging ang nag-iisa nilang anak na si Jambo. Panginoon, ang inyong aliw, kaaliwan, ang comfort, Panginoon, na nagmumula sa iyo, ang ibigay mo po sa pamilyang ito. Aming ipinagpapasalamat, Panginoon, ang buhay ni Kuya Albert, na minsan niyo po'y ginamit bilang isang instrumento mo, Panginoon, sa iba't ibang tao. Panginoon, amin din pong itinataas sa iyo ngayon ang aming mga kapatid na may karamdaman, Panginoon. Dinigay po namin, Panginoon, ngayon ang magandang result ng aming kapatid na si Sister Hannah. Patuloy pong kagalingan ang ibigay mo po sa kanya. Maging ang aming mga kapatid, Panginoon, na patuloy na lumalaban sa masamang karamdaman ngayon, Panginoon. Ang aming kapatid na si Brother Tom, si Sister Venus, si Elder Grace, si Brother Joey, si Tatay Catalino, ang aming kapatid na Bertie Solis, at maging ang inyong lingkod, Panginoon. Panginoon, alam namin na ikaw ang aming tunay na Panginoon na manggagamot. Panginoon, hipuin mo po ang bawat isa sa amin. Higit sa lahat, ang may dinadanas na hindi magandang karamdaman. Hipuin mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, idinadalangin din po namin sa iyo ang mga gawain ng aming iglesia. Ang malalapit na aming general meeting, ang paghahanda ng mga annual report ng bawat CROs, ang parating na eleksyon sa aming lokal na iglesia, ang parating na Vacation Church School, at maging ang aming paghahanda, Panginoon, sa anibersaryo. Panginoon, gamitin mo po ang bawat isa sa amin. Nawa, Panginoon, ang iyong katungkulan at pagtawag, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Samahan kami, nawa, Panginoon, ng iyong Espiritu Santo, na tanggapin ang anumang maiaatas sa amin. At pangunahan kami na may pusong mapagpakumbaba at handang maglingkod sa iyo at sa aming iglesia. Lord, itinadalangin din po namin sa iyo ang pagsasaayos ng aming land title. Panginoon, tulungan mo po kami na malikom ang kinakailangang kabayaran sa aming buwis na kailangang buuin. Alam po namin, Panginoon, na ikaw ang mag-provide, Panginoon, ng aming mga pangangailangan. Ikaw ang magbibigay ng mga tao, Panginoon, na patuloy na tutulong sa amin upang masaayos ang land title ng aming iglesia. Panginoon, maging ang aming pinansyal dito sa iglesia. Panginoon, biyayaan mo po nawa ang bawat isa at nawa maging isang instrumento upang makatulong, Panginoon, sa mga pangangailangan ng iyong iglesia at mga gawain dito.
Panginoon, itinataas din po namin sa iyo ang nalalapit na eleksyon sa darating na May 12, ang national elections, O God. Nawa patuloy, Panginoon, na ang maboto sa susunod na halalag, Panginoon, ay maisabuhay o maihandog sa iyo ang kanilang mga kakayahan. Nawa hindi maabuso ang kapangyarihan na kanilang makukuha. At nawa, Panginoon, magamit mo po sila bilang inyong instrumento maging sa komunidad ng aming lokal na lungsod, higit sa lahat sa aming bansa. Lord, idinadalangin namin ang kaayusan na ito, Panginoon. Ang aming mga kapatid na uuwi sa mga probinsya para sa kanilang pagboto, ang aming kapatid na Myla at Joy. Panginoon, ikaw po ang magbigay ng traveling mercy sa kanilang Panginoon. Samahan nawa po sila, Panginoon, ng aming banal na Espiritu Santo. Lord, higit sa lahat, ang mga sakuna na nangyayari sa aming bansa, mga aksidente hindi maiwasan. Panginoon, ikaw ang nakakaalam ng bawat oras ng bawat isa sa amin at ano ang kakahinatnan ng aming buhay. Nawa, Panginoon, ang aming panalangin na sa buhay namin dito sa mundong ibabaw, ito ay maging kalugod-lugod sa iyo. Lord, higit sa lahat, aming ipinapanalangin sa iyo ang aming pastor sa kanyang mga gawain dito sa lokal na iglesia, maging sa conference, Lord God. Patuloy mo po siyang samahan at ang kanyang pamilya. Puspusin mo po nawa, Panginoon, si Pastor Henry ng kalakasan, Panginoon, ng wisdom, at patuloy mo po siyang lukuban ng iyong banal na dugo at samahan nawa, Panginoon, ng Espiritu Santo, maging ang kanyang asawa na si Pastora Shirley para sa kanilang mga ministeryo. Salamat, Panginoon, sa pagdinig ng bawat aming mga panalangin. Hindi po man lamang namin mabanggit ang iba pang aming mga panalangin, pero alam po namin, Panginoon, na ikaw ang nakakaalam ng aming mga puso't isipan. Kung meron man po sa aming kabigatang dinadala ngayon, Panginoon, ito po'y aming itinataas sa iyo. Alam po namin na ikaw ang makakasama namin upang maging magaan ang lahat. Tulad po ng aming napag-aralan ngayon, na ang pagsunod sa iyo ay may kagaanan, Panginoon. Lord, if we are serving with pride, please take it away. Nawa, Panginoon, may we serve with humility, with pure joy, at ang pangalan mo, Panginoon, ang laging makita ng bawat isa. Hindi ang kagalingan ng tao kung sino man, kundi ang kagalingan mo at ang kaligtasan na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Muli, Panginoon, sa aming pagsasama at pag-uwi sa aming mga tahanan, samahan mo po ang bawat isa sa amin at nawa ang gabay ng Espiritu Santo ang mapasa amin. Ito po ang aming samot panalangin na may papuri at pagpapasalamat sa matamis na pangalan ng iyong bugtong na anak na aming tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Ngayon, tanggapin po natin ang kapayapaan, ang pag-asa, ang pag-ibig na dulot ng ating buhay na Kristo. Mula ngayon, ang pagpasolan hanggang sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. puso at kaluluwa.